Mapagpalang araw po. Ayan. Oh, nandito tayo muli sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Ayun po sila. Pareho sila kakandidato. Narito tayo para mag-Bible study na naman po, ano? Kasi every Saturday ng ganitong oras, kami po ay nagba-Bible study. At nandito po yung Bible na hawak ko, po amen. Ngayon, ang ating titignan yung sinabi ni Propeta Jeremias na si Propeta Jeremias ay ano kasaysayan niya. Ito, si Propeta Jeremias ay nabuhay nung uling bahagi ng ika-7 siglo at unang bahagi ng ika-6 na siglo. Yan. BC. Anong sabi? Uling bahagi ng ika-7 siglo, unang bahagi ng ika-6. Patros pa lang ano na, yung panahon nun na from 7 to 6. Sa bagay, ang Biblia daw po, ang nangyari nun, simula pa ganyan, yan. No? Ngayon, ang ating babasahin po, itong nakasulat sa kanyang sulat, na kanyang panahon, ay ganito nakalagay. Jeremias chapter 10. Bago tayo dadaretso, tayo muna ay panandaliang mananalangin na ating hingan ng tulong upang tayo po ay makinabang sa kanyang salita. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan ka, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita ay buksan ang unawa upang makinabang kami sa iyong turo at aral. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang sabi po rito sa chapter 10 verse 1, tama, sa mga anak ni Israel, pakinggan ninyo pinasasabi ni Yahweh. Yan. Yung mga propeta po nung araw, sila po yung direktang nagsasalita para sa mga tao kagaya ni Jeremias bilang propeta ng Diyos, at sa kanila sila nakikinig. Sabi niya, huwag ninyong tutularan ng ginagawa ng ibang mga bansa o nababahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan. Yes, ang dinudiyos nila ay hindi maaasahan. Sa panahon pala ni Jeremias, meron na pala mga dinudiyos sa mga tao na hindi nila maaasahan. Sabi mismo ng Diyos, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubasang kamay. Skulptor. 4. At pinalamutian ng ginto at pilak, idinikit at pinakuan, pako, upang hindi mabuwal. 5. Ang mga Diyos-Diyosan ito, tulad ng panahon ng ibon sa gitna ng bukid. Yung pagtakot nun, yung mga sa gitna ng bukid na yung nakaos na kanita, are. Yung Tagalog are kong rumorame. English naman. Tagalog. Ay, English sita ni. Ayo. Nada, kita nga kinatapo hari. Kita nga English sita Yung sa kapagpakan yung sa bukid ba, pag nag-harvest ka, pagkatapos yung pinag-harvestan ng palay, na ginagawa panakot, yung parang yung nakaganyan sa kita ng bukid na gawa sa ano ng palay. Oh,
Yung medyo awig doon. Madali makuha yan. Kaya nang sabi ng ni Jeremias, ay, ano, panakot ng gibo sa gitna ng mga bukid. Kasi pag hinahangin yun, gumagano yun, nakala mo tao gumagalaw. Sometimes ginawa pelikula yan eh. Kasi pelikula naman yun. Ay, scare ko ate sinabi ni Kuya Robbie, ano? Hindi makapagsalita, pinapasan pa sila sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makagawa ng masama at wala rin magawang mabuti. Sabi pa rito ay sa 9, ang kanilang Diyos-Diyosan binalutan ng pilak na galing sa Tarsis at ng ginto mula sa hupas, ginawang lahat ng mahusay na kamay. Pagkatapos ay binibihisan ng kulay ube at pula at tinabi naman ng mga habing sanay. Yan. Meron pala silang dinudiyos-diyosan noon na ginawa sa kahoy, mga revoltoy man, na inalintulad doon sa uhay ng palay. Uhay. Na parang pantakot ng ibon sa bukid. Yan. Ano po, ganyan na sinasabi ni Jeremias sa mga tao noon na bubuhay sa panahon nila na kanilang dinodiyos. Pero sabi ng totoong Diyos, wala naman silang magawang masama yan. Hindi kayo dapat matakot. Yan. Kaya nung ikapitong uling bahagi ng ikapitong siglo at papasok ang unang siglo ng ika-6, doon ang kasaysayan ni Propeta Jeremias. Yan. Ano pa dito nakalagay? 11. Sabihin ninyo sa mga Diyos-Diyosan at sino mang hindi makalika ng langit at lupa ay dodorogin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Yan. Alam niyo po, ang kulturang ganito, noon pa pala yun. Isipin nyo, yung kultura nila noon, sa panahon natin, parang nahadap po nila yung noon na meron silang ganyan pala na dinodiyos. Ngayon, alam naman ng Diyos na yung mga ganyan na yan o, sa ibang talata po, ang sinasabi ng Diyos ay ganito naman. Basahin natin yung kay Isaias. Ito namang Isaias ay ang pamagat ng aklat nito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na nanira sa Jerusalem noong huling bahagi ng ika-8 siglo BC. Yan. After Isaias, pumasok na si Jeremias. Ibig sabihin, kung titignan natin itong sulat ni Propeta Jeremias, ang sinasabi niya ay ganito naman. Isaias na sa 44 do sa last part. Ang sabi niya ay sa 44:20, ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo, lubusan na siyang nailigaw na kanyang maling paniwala at mahirap ng itwid
at di siya papayag ng hawak na rebulto, papayag na rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Kaya pala, na pumasok ang panahon ni Jeremias, ito palang mga images na ito, sila pala ay sabi ng Diyos, ay kanilang dinodiyos. Kita nyo po ano? Dinodiyos pala nila sa kanilang panahon. Yung mga rebultong gawa sa kahoy na ginawa ng mga magagaling na eskultor, gawa ng kamay. Sa panahon naman ni Pablo, tignan natin yung sa chapter 17 na merong babala si Pablo. Ang sabi naman dito sa chapter 17 ng Gawa ay ganito. Sa chapter 29, ang sabi niya, ang kausap niya rito ay yung kanyang Bible studyan noong panahon na yun. Ang sabi niya ay ganito, 28, sapagkat nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinasabi ng ilan ninyong mga makata. Tayo mga anak niya. Yan. Yung mga mananampalataya pala nung panahon na yon, ang sabi niya, anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kaya sila tinatawag na anak ng Diyos, sila po ay mga mananampalataya. Ngayon, ito yung babala ni Apostol Pablo. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag natin akalain na kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan ng ginto at pilak o bato na paulikha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Yan, ito yung babala. Kasi dahil hindi po natin nakikita ang Diyos, yan. Kaya may mga taong gumagawa ng mga iba't ibang rebulto na sa tingin nila, gaya nga na sa sulat ni Propeta Jeremias, na kanilang dinodiyos. Kaya warning ito. Sa 30, sa mga nagdaang panahon, ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Yun nga yung mga nagdaang panahon, sabi niya, pinalampas ng Diyos yun. Yung ginagawa ng mga tao noon na hindi nila pagkilala sa Diyos. Kasi nga po, dahil hindi nila nakikita ang Diyos, gumawa sila ng mga rebulto. Kaya sabi ni Pablo, sa mga nagdahang panahon, o yung Old Testament, ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, iniutos niya sa lahat. O panahon na natin ito. Ngunit ngayon, iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. O kita nyo po, yung gawin ng tao, ano yung pamumuhay nila nun? Yung mga rebulto ay dinodiyos nila. Ano pa sabi niya sa Roma? Tingnan nga natin sinabi ni Pablo sa bansang Roma nung siya nangaral sa Roma. Ang sabi sa Roma 1:21 ay ito.
Kahit nakilala nila ang Diyos, ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Yun nga po, hindi nila kinilala ang Diyos. Yun ang sabi ni Pablo doon sa Gawa chapter 17. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Oh, ni pinasalamatan man. Oh, walang karangalan ng Diyos sa kanila. Kasi nga, yung mga rebulto, ang kanilang mga dinudiyos. Sa halip, nagkakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagdilim ang angal nilang pag-iisip. Kita niyo po nangyari? 22. Sila'y nagmamarunong, ngunit bumitaw na sila'y mga angal. O, kita niyo? Nagmamarunong pa pala sila. Di ba yung turo ni Jesus yung ama namin? Sa Mateo 6:9, yung verse na ano nakalagay doon, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, ganon din sa langit. Kaya si Jesus noon, nagturo siya, wala tayong ibang susundin pagdating po sa pananampalataya o sabihin na natin sa reliyon na sundin ng Diyos. Di po ba yung ama namin? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. So, meron tayong sasambahin. Pero sasambahin po natin na yan Diyos lamang. At yan din na sinasabi ng Diyos noong paman. O, balikan natin. Noong paman, sinabi na ng Diyos yan. Sa panahon ng lumang tipan. Ang Diyos noon, siya rin naman po ang Diyos ngayon. O Exodo chapter 5. Ano nakalagay dito? Ay. O chapter 20. Verse 4. Anong nakalagay? Huwag kang sasamba sa Diyos, sa ibang Diyos, maliban sa akin. Yun sinabi ni Jesus. Anong sabi niya sa Mateo 6:9? Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. O sa pangalan lamang ng Diyos, tayo pala sasamba. Yung problema noon ng mga tao, meron silang kinikilala o dinodiyos liban sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya ang sabi ni Pablo, walang karangalan ng Diyos dyan. O ano pa sabi niya? Nagmamarunong sila. Sipin nyo, sinabi na nga ng Diyos, huwag kayong gagawa ng ibang Diyos. O huwag nyo silang sasambahin. Maging si Jesus man, hindi po sinabing gumawa tayong rebulto. Kasi nga, hindi po maganda sa paningin ng Diyos yan. Kaya sabi ni Pablo, huwag niyong itulad ang Diyos na gawa ng kamay ng kahoy, ginto, pilak o bato. Huwag niyong itulad ang Diyos dyan. Wala nariyati na po yung mga tao. At hanggang ngayon, sa panahon natin, yung sinaunang panahon, sa panahon ni Pablo, at sa panahon natin, hanggang ngayon po umiiral pa yung ayaw ng Diyos. Dino-Diyos po nila yan. Kaya dito po sa Tondo, bukas piyesta, ngayon ay Disperas.
Meron akong nakita kanina, naglalakad. Yung kanyang dalang Santo Niño, kulay naman itim. Kulay itim. Pero hindi ko lang natanong kung bakit itim yung kanyang Santo Niño. O, kita niyo po. At higit sa lahat, mismo ng Panginoong Yesus, wala po siyang binanggit tungkol sa ganyan. Sino si Pablo, apostol ni Yesus? Kaya sabi ni Pablo, ngayong panahon na ito, ulitin natin ha, anong sinabi ni Pablo? Ulitin lang natin ha, napakaganda yung sinabi niya. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Kapag gumagawa ka pala ng mga revolto, imahen o mga images, wala ka palang pagkakilala sa Diyos, kaibigan. Yan ang totoo. Bakit? Meron naman tunay na Diyos Ba't kailangan meron ka pang revolto? Meron ka pang imahen? Yung iba, litrato lang yung malalaking litrato. Yan ay tanda ng hindi mo pagkilala sa Diyos. Nagmamarunong sila, sabi niya, pero lumitaw silang mga hangal. Ito palang mga taong ganito pala, mga hangal pala sila sa harapan ng Diyos. Kaya nung sabi niya, ngunit ngayon, iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang mga masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli siyang binuhay ang taong iyon. Wala pong iba kundi si Jesus. So maliwanag po ang babala, ng ating Panginoon Diyos. Itinakda, ang alin daw po, ang paghukom. Kailan mangyayari po yung paghukom sa tao? Dito po sa Hebreo, ang nakalagay naman ay 9:27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Kailan daw mangyayari yun, kaibigan? After death. Yung lahat ng ginagawa ng taong yan. Para ka lang nag-iipon, kaibigan. Pag hindi ka nagsisi, at tinabutan ka ng sinasabi nilang kamatayan, yan, doon mo malalasap, kaibigan, ang paghuhukom ng Diyos. Sa ngayon, wala pa. Salamat sa Diyos at nasa ilalim tayo ng biyaya. Wala tayo sa panahon ng nasa lumang tipan. Bakit? Mas maigpit po noon ng Diyos. Pero ngayon, nasa ilalim na po tayo ng biyaya. Salamat sa Diyos. Alam niyo, tatandaan niyo yan. Meron nakatakdang paghukom, kaibigan. Hindi ngayon. After ng isang tao, siya po ay mamatay. Kaya lang ang mga tao, hindi po pantay-pantay ang kamatayan. Bakit? Tignan ninyo ang simenteryo. May maiksi, may katamtaman, may malaki. Ibig sabihin, ibang panahon ng tao ay namamatay po siya sa lupa. Pero, tandaan niyo po, may paghuhukom. Ano ito? Judgment Day. Salamat, Panginoon Diyos, na pinapahalala mo sa amin ang sinahunang kasaysayan na hanggang ngayon ay parang ginaya po nila na yung ginagawa noon na hindi mo gusto ay nangyayari hanggang sa haning panahon. Salamat po sa warning mo.
at meron kang nakasulat sa Biblia na mga haral na gaya ng nakasulat. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito tayo sa tahanan ni Kuya Romy. Kasama po natin yung pamilya. Yan o. Sila Kuya Romy, kung titignan ninyo. Yan. Ayun, meron pa doon o. Oh. Asan pa yung isa? Ayun yun, kumakaway. Dalawa yun, oh. Ayan, ibig sabihin, hindi po talaga natatakpan ang salita ng Diyos sa kanilang tahanan. God bless us all po, ano? Nawa, meron kayong natutunan. Dito tayo sa Barangay 103. Sonid District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye. Oh, Kuya Romy. Yan.